radiates positive energy. It's what paints happiness on the faces of Calapeños from all walks of life. In Calapan City, it's everywhere! It's what paints happiness on the faces of Calapeños from all walks of life. More than the taste of local delicacies, the aroma, the refreshing feeling, it's what satisfies the gastronomical cravings. It's amidst the hustle and bustle of the busy city life. It's in the embrace of nature's wonder. It's above and beneath the water. It's in the music and color of festivals and nightlife. At ang lahat ng mga yan ay nandito man din sa Calapan! It's the sweet taste of culture and history. From a small village which got its name from the word kalap, which means gathering of wood, Calapan City has transformed into a promising town and now into a progressive city. As the center of commerce and industry and the only city in the province of Oriental Mindoro, it is the home of educational institutions, banks, shopping malls, government agencies, restaurants, resorts, hospitals, and all kinds of establishments. From its humble beginnings, the city continues to transform lives without compromising the love for culture and innate values of Calapeños like excellence, discipline, and hard work. And for Mindoreños, it has been a way of life to say, "Tara, mamasyal sa Calapan." It's what defines us Calapeños, the epitome of discipline and good character. The next time you visit Calapan City, the gateway to Oriental Mindoro, smile and join us as we spread it everywhere. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Ako po ang inyong City Mayor, Malu Flores Murillo. Sa inyo ay nag-aanyaya na suportahan ang isa na namang bagong programa ng pamahalaang lungsod. Ito po ang News on Wheels na ang layunin ay mas mabilis na maipaabot sa lahat ng barangay, lalo't higit sa mga liblib na barangay sa lungsod ang mga ipinatutupad na programa at proyekto ng aking administrasyon. Sa pamamagitan din ito ay mabibigyan kayo ng pagkakataon na madinig ang boses ng bawat sektor upang sa gayon ay mabilis nating mabigyang pansin ang paglalapat ng solusyon sa ating mga suliranin. Ang opisyales ng barangay bilang inyong kinatawan ay magsisilbing tulay upang marinig ang mga naisin na ambag sa higit pang pag-unlad ng ating minamahal na lungsod. Dagdag pa rito, kasama rin sa konsepto ng News on Wheels ang pagkakaloob ng libreng panuurin na tiyak na magpapasaya sa mga residente, partikular na sa mga bata. Asahan po ninyo, ang inyong Tita Malu ay palaging mag-iisip ng mga kaparaanan upang tugunan ang pagkakaloob ng tamang serbisyo para sa taong bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng poong may kapal.
Magandang araw po sa inyo lahat. Isa na naman pong masarap na huntahan ang ibibigay po namin sa inyo sa araw na ito. At sa layunin ng ating punong lungsod, Mayor Malu Flores Murillo, na maiangat ang buhay at kabuhayan ng ating mamamayang Calapeño, palatuntunang negosyo at iba pa. Samahan po ninyo kami. At siyempre, ako ang inyong makakasama, ang inyong kasanggang totoo sa Himpapawid, Ronald D. Macali po, of course, ang aking partner. Yes, good morning. Magandang araw po sa ating mga suking taga-subaybay ng ating palatuntunan, negosyo at iba pa. Ako po inyong lingkod, Junard Acapulco. Nag-aanyaya po sa inyo. Nasamahan po ninyo kami sa isa na naman pong talakayan na kung saan bibigyan po natin ng daan na ma-feature dito ho sa ating programa ang isa na naman pong patok at magandang negosyo dito po sa lungsod ng Calapan. At kung inyo hong mapapansin sa atin ng mga manonood, nandito ho tayo sa gitna ng kagubatan. Pero wala ho tayo sa bundok ha. Nandito po tayo sa pusod ng Calapan at isa hong kilalang kainan, pasyalan dito po ang inyohong masasaksihan. Ito po ang Spice Plates na ngayon po ay bibigyan pansin po natin at ipapaalam po natin sa lahat ng Calapeño na napakaganda po rito at masarap po ang mga pagkain po rito. Kasama po natin si Sir Paulo, ang manager at balita ko siya rin po pag minsan na nagluluto rito, si Sir Paulo. Sir. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Paulo. Ako isang ditong co-owner sa Spice Plates Restaurant na ang pinaka-specialty namin ay Indian cuisine. Yan. Alam mo, partner, ang napansin ko rito, ang pumukaw ng aking attention dito ay itong lugar. Sa ilang mga episode po natin na napanood na ninyo, medyo kakaiba ito. Tulad ng sabi ng aking partner, nasa kagubatan. No, hindi po. Nandito po tayo sa pusod ng lungsod ng Calapan. Pero, ang kanyang lugar, aakit ng kakaibang tanawin sa ating mga customer, sa ating mga local tourists, and even foreign tourists, ay medyo iba dating. Sapagkat maraming puno, Lalo na yung mga nature lover. Yes, nature lover, di ba? At tiyak na tiyak ay mabubusog po kayo dito. Dahil unang-una, hindi lamang sa harap sa sarap ng kanilang mga inihahandang putahe, yung lugar na pagdadausa habang kayo kumakain, talagang mapapawaw ka. Kailan po ninyo ito sinimulan, sir? Sir, yung istorya lang po nung sa Spice Plates, nagsimula po kami sa take-out service lang, sir. Okay. Pandemic. Kasi yung pinaka-inspirasyon ng Spice Plates, yun yung paborito ko nung ako'y nasa Manila, nag-aaral pa. Mga kasama ko kasi doon, mga Indiano, doon nila sa akin pinatikim. Pagka-graduate ko naman, dumating yung pandemic, di ba? Alas 2020. Doon, nag-crave ako sa biryani kasi naghanap din naman ako dito sa Calapan. Wala. Meron naman, sir. Masarap din. Pero gusto ko makopya yung sobrang authentic na biryani sa natikman ko. Natikman mo. Iba-iba kasi yan, sir. Merong mga Pakistani, Indian. Pero yung Pakistani talaga yung naging pinaka-basis ko ng sa biryani. So, yan yung best-seller ninyo? Sir. Opo, sir. Sa ngayon dito? Opo, yun po. Binabalik-balikan talaga ng mga... Ay, gano'n. Siguro tanongin lang natin na partner, Sir Paulo, paano nyo na-arrive o paano nyo naisip na Spice Plates ang ipangalan dito? Oo. Pinag-isipan namin yan nung partner ko, which is yung girlfriend ko. Ano bang maganda yung... kasi dapat sa pagbabrand mo ng business, yung makikilala agad, matatandaan, madaling bigkasin. Yung catchy, Catchy talaga siya. Pati yung kulay niya, ganun. Kaya Spice Plates, parang ilang syllables lang siya na madaling bigkasin, madaling memoryahin. At nabanggit mo kanina, sir, pumasok sa isip mo ang ganitong uri ng negosyo, nag-aaral ka pa. At nung matapos nga yung pag-aaral mo, ito nga, nagtayo ka ng Spice Plates. Matanong ko lang, sir, related ba sa food o business yung inaral mo? Hindi, sir. Medyo malayo. Malayo? Ang pinakang graduate ko talaga sa BS Aircraft Maintenance, di ba? Layo, sir. Siguro dun ko rin natuklasan yung pagbibiryani kasi sa school namin, ang mga estudyante halos, mga foreigner, madaming mga Middle Eastern na
nakasalumuha ko. Kaya ang dami kong tikman din pagkain. Kaya, yun, dun nag-inspirasyon talaga sa luluto. So, aside sa sinasabi mong biryani, which is ito yung sinasabi mong bestseller ninyo, ano yung mga putahe ninyo dito na malimit na talagang, sabi mo binabalik-balikan ng mga customer natin dito? Nung sir, nag-open kami nung business namin, yung dine-in, meron na kami dine-in. Nag-ano kami sir ng mga menu na Filipino food din, na para pamasa din, parang maging hook din sa ibang mga potential customers na iba hindi naman hilig yung pagkain ng mas spices, masyadong matapang yung panlasa. Kaya meron sir kami mga Filipino food like lomi, pancit, fried chicken, at meron din yung mga pambata, may mga spaghetti. Anong oras nagbubukas ito? From morning up to Until what time? Until what time? Nagbubukas po kami everyday, 11 a.m. hanggang 8 p.m. lang po. Alam mo, partner, sa inyo po mga nanonood, medyo sabi ko nga po sa inyo, kakaiba itong lugar Kung mapapanood ninyo, matatry ninyo na puntahan po ninyo. Bukod doon sa sinasabing masarap na putahe ang nandito, ma-amaze po kayo sa lugar. Sapagkat kung ang hanap mo, partner, alam mo, pinakamasarap yung kumakain ka na yung cool lang ang dating, yung malama. Kasi natural, normally, normally, aircon di ba? Yan ang ipinambabangga yung sarap kumain na ka-aircon ka malamig. Pero dito, mga kaibigan, dito po, natural air ang malalanghap ninyo. Sa dami ng puno rito, nasa ilalim ka ng puno, kumakain ka, parang mamimiss mo talaga na yung alam mo, yung kabukiran, di ba? Kumakain ka sa kabukiran. Yun po yung malalanghap ninyo, yung ganong sistema. At yun ang gusto kong itanong kay Sir Paulo, partner, sa dami ng pwede mong paglagyan na lugar, iba iniisip malapit sa bayan, malapit sa iba pang mga negosyo, pero itong location ng business mo, Spice Plates, nasa looban. Nasa looban, oo. Bakit dito mo naisip itayo at hindi ka ba nahirapang umikayat ng mga ano mo? Yeah, ano yung potential nito? Ano yung potential nito sa ating mga customer? Yun sir, konting istorya lang. Dati nung take out kami, itong lugar na to, sa parents ko, sa mga lolo ko, parang hati-hati sa tita ko. Tapos magtatayo tatay ko ng parang rest house dito dahil maganda nga, maliwalas, parang malayo ka sa city pero lapit lang, di ba? Katabi na City Hall. Isang beses, nag-deliver ako. Dahil pag nag-deliver ako dati, nakabike lang ako. Pandemic nun napadaan ako dito, sabi ko, dahil may ginagawa silang kubo Okay, parang ang ganda dito ang aliwalas. Tapos sakto pandemic, kailangan may mga social distancing. Tapos, napag-usapan namin kung gawing restaurant kahit maliit lang muna itong lugar. Yun, hanggang sa sinuportahan ako ng magulang ko, ang lolo ko, lola, dahil kanlupa, kinatita ko. Yun, tapos ang panghikayat namin nung pandemic, kasi syempre takot yung iba dahil pag enclosed, aircon nun. Ang mga tables namin, sinadya namin magkakalayo. Kaya kung mapapansin nyo, pag nakabisita kayo sa Spice Plates, magkakalayo pa rin yung mga table. Dahil doon nagkakaroon silang, masarap kumain pag at least ka kumain. Yes, totoo yan. So, at least, nung panahon ng pandemic, medyo, kumbaga, advantage to. Advantage dahil hindi kayo magkakalapit. Tapos, hindi siya close na lugar. Di ba? Kumbaga, passing through yung hangin. Di ba? Hindi ka mangangamba. So, I think, yun ang isang, tawag dito, kakaiba dito sa Spice Plates na talagang ang pagkain dito, masasabi mo na panatag ka. Kumbaga doon sa mga, di ba, wala ng pandemic ngayon, Alright. Sa ganito pamamahala ng negosyo, katulad ng iba naman na i-interview natin, na ipalabas na rin natin sa episode natin, ano yung pinakamahirap at ano yung nakakatuwa sa ganitong negosyo? Nung nag-start kami mag-open sa pagda-dining, kasi yung partner ko, graduate siya ng HRM, which is may background siya doon. Kaya naging madali yung transition. Ang pinakamahirap lang na naging bahagi, ang pagmamarket. Kasi, di ba, halos pagpo-post ng mga
ads o kaya mga sa social media. Kasi usually, hindi mo makikita ito pag napapadaan kang highway. Kailangan sasadyain mo siya. Totoo. Kaya magkano ka ng time talaga para i-promote yung business mo online, which is napaka-importante na ngayon ng digital marketing. Tama naman. Tama naman. Hindi ka ba nahihirapan doon sa, nung panahon ng pandemic, hindi ka ba nahihirapan how to masustain mo yan? Siyempre, meron tayong tao na nagtatrabaho, nagpapasahod, ganyan. Tapos, anticipate mo na mahina ang income dahil, di ba, ilan lang yung pumapasok. Hindi ka ba nahirapan that time? Sir, naging iba eh. Maganda yung naging simula namin. Dahil nung home base pa lang kami, madami na kaming mga customer na nag-repeat. Tapos, nung nagkaroon naman kami ng dining, doon namin nakita na binabalik-balikan talaga at pati dinadayo kami. Kaya, nung pandemic, sir, talaga pinakamalakas namin na profit, yung mas malaki yung kita namin ng pandemic. Mas malaki pa pala ng pandemic. Kung tutuusin, mas gusto mo maulit-ulit yung pandemic. Hindi mo, sir. Alam po ninyo mga kaibigan, sa mga episode natin, iba't ibang uri ng mga pamamaraan ang iginagawa ng ating mga negosyante. Mabuhay lamang at mapaunlad ang kanilang negosyo. Isa na nga po rito ang Spice Plate, na sabi nga niya, kung tutuusin, nung panahon na yon na maraming naghihirap, maraming namumblema sa ani ng uri ng ganitong negosyo, pero iba po siya. Kabaliktaran. Sapagkat yun naman yung time na masaya sila at sure ang pasok ng kabuhayan. Di ba? Oo. Pero yung mga ganyan, ano yung masasabi mo na, medyo matagal na rin na ito, narinig ko kanina. 2021 yan, tanong. 2021. Magti 3 years na po. Magti 3 years na, Yung pag-maintain ba nito, like in supply, di ba? Lagi, what is demand, dapat yung supply maintain, di ba? Law of supply and demand. Hindi ka naman na yung problema doon sa mga supply na ginagamit natin. At hands-on ka ba, sir? Hands-on ka ba talaga? Opo, sir. Ako yun din yung namimili sa market. Kaya alam ko, sir, ang pinakamalaki talaga naging factor na medyo mahihirapan kami, inflation talaga, sir. Pagtaas ng karneng baboy, pagtaas ng manok, nag-iiba-iba. Kasi ayaw naman namin biglang taasan yung price namin. Kasi nandun kami sa budget range ng customer namin. Tama. Tapos mga pag-environment, kasi open area to, medyo pag bagyo, gano'n. Yes. Pero siguro within the end of the year, magkakaroon kami ng enclosed area. So, yes, siyempre, seasonal tayo. May panahon tayo na may bagyo. Di ba? Yun ang problema rito. Pag tag-ulan, dahil open ito, paano? Yun po, meron po kami na covered ngayon na wala lang siyang dingding, pero hindi pa rin na ang PS ba? Kaya safe pa rin kumain ng mga customer. Na-enjoy pa rin nila yung pagkain nila. Halimbawa kung sobrang lakas ng talaga. Sir. Sarado siguro na, sir, kung bagyo talaga. Hindi, tsaka considering na ito ay 3 years pa lamang, andun pa rin naman sa period for adjustment, di ba? For development, di ba? Ang importante po, mga kaibigan, ang ganitong uri ng pagnegosyo, alam natin kung gaano kahirap din ang pinagdadaan ng partner ng mga negosyante katulad nito. Sapagkat dito, kapag hindi nag-click ang iyong pagkain, lalo't hindi maayos yung accommodation, hindi maayos yung serve, pagtigil ng pagpunta ng customer, katumbas ng ipagbagsak. Di ba? Yun ang risk partner naman. Yun ang risk Nasa food industry. Yes. Kumpara doon sa mga hardware. Yes. Merchandise. Dry goods. Yes. Pwede masirado Yes. Yun ang risk. So, paano mini-maintain yan ganyan na makaiwas tayo doon sa mga risk na sinasabi natin? Sir, yung sa restaurant, sir, ang pinakamababa na profit revenue niya, nasa 3% lang. Malaking overhead pag restaurant. Isa ito sa pinakamahirap na business. Para ma-sustain namin yung mga customer, kailangan may goal kami, which is lahat ng staff, pati kami din, doon lang patungo sa goal na yun, customer satisfaction, para magkaroon kaming repeat customer. Kasi in the long term, sir, mas maganda meron kang regular customer kaysa new customer. Kasi sila yung nandyan pang matagalan. Kaya sinisigurado namin na yung pagkain malinis, masarap, at yung customer experience talaga
ma-remember talaga nila. Kaya isipin nilang pagbalik-balik sa amin. Oo. Sino ba, sir, yung mga target customers natin dito? Meron ba particular na yung mga umiinom paghapon? Oo, yung mga may mga ganun ba? May mga ganun ba? Pamilya? Yes, pamilya, sir. Pamilya. Okay. Lalo na, sir, yung madami kami naging customer dito. May mga foreigner din na inaat nila yung biryani. Na which is, mas nakakatuwa naman kasi bumabalik pa rin sila. Oo. Kahit kami, Pilipino nagluto. Siguro nakuha din namin yung timpla. And yung mga family na nakakain dito, gusto nila mag-celebrate. Tapos, madami dito mga bata. Minsan, patakbo-takbo lang sila dito. Kasi ang laki ng space. Tapos, at peace sila. Meron din, sir, naman na mga galing OFW na mga Pinoy. Na, Pupunta rito. Opo, pupunta dito. Ina-allow niyo ba, sir, yung mga umiinom? Siyempre, may mga, minsan gusto mag-relax. May mga ganun ba kayo rin? Oo, sir. Meron kami, nagsaserve din kami ng beer, hard drinks. Tapos, may mga menu kami na pampulutan talaga, mga Filipino favorites like sisling sisig, calamares, chicharong bulaklak. Sir, nabanggit mo kanina yung timpla. Paano nyo na-maintain yung lasa o timpla ng mga pagkain nyo dito? Kayo ba talaga hands-on na nagtitimpla o pinapabayaan nyo sa mga empleyado? Importante yan yung timpla, no? Nung simula, sir, kami nagluluto ng titimplang biryani. Then, nag-hire na kami ng mga cook, which is magagaling din talaga yung mga cook namin. Nakuha nila agad yung Recipe. timpla. Tapos meron din silang mga dalang mga menu na masarap. Pag maintain nung recipe, lasa niya, kasi itong biryani, daming spices niya, nasa siguro 18 ang ginagamit ng spices niya. May measurement siya kung katumbas nung ilang kilong rice ang niluluto namin. Kaya lagi siyang standardized. Yun. Oo. So, nabanggit mo yan ngayon, sabi mo nga, meron ilang mga pupunta rito, OFW, meron mga ilang foreigner. Sa palagay mo, nandito na tayo at marami nakakapanood to worldwide sapagkat ito na naka-live streaming tayo, kahit sa ibang bansa, mapapanood na ito. Which is mga taga-ibang bansa, mga taga rito sa lungsod ng Calapan, madayo rito, sasabihin nila, ay meron na pala rin ganun sa atin. Alright, ang spicy plate ba ay ready na ba tayo na tumanggap ng mga, yung sinasabi nga natin ng mga foreign tourists na yan, naka-ready na ba ito, even the local tourists na yan? Kasi considering na ang Calapan, nandito yung gateway, di ba? At Mimaropas Regional Government Center. Nandito yung maraming taong pumupunta rin. Napakarami. At from Puerto Galera, nakikita natin yung mga turista dyan. Minsan lumalabas sila rito, patawid ng Batangas. So, ang spice plate, ready na. Kaya na natin i-accommodate yung mga ganyang bulk of customer. Yes, sir. Pinagplanuhan din namin yan. Which is standardize din yung pag-serve namin, pati yung experience dito. DOT accredited din po ang spice plates. Kaya sure na may certified talaga na pwede sa tourists. Oo. So, paano yung in relation naman sa ating city government, which is sa ngayon, nakita ninyo at marami sa ating mga nanonood, nakita nila kung paano umagapay ang kasalukuyang administrasyong Murillo sa mga negosyante. Isa na nga po itong ating palatuntunan na ito para ma-promote ang mga negosyo rito sa ating lungsod. Ano naman ang masasabi mo sa yung treatment ng city government sa inyong mga negosyante na nandito sa lungsod ng Calapan, particular yung nasa ganitong pagkain? Masaya po kami, sir, dahil nagkakaroon din ng madaming event ng city government. Like, ngayong year, parang dami naging food bazaar, which is nasali din kami. Very good. Doon din na-market namin yung business namin, kaya malaking impact yung mga ginagawang events ng city government. Lalo na din po ito, na i-interview kami. How about yung pagsisiklo ng mga documents? Permit ninyo, di ba kayo nahirapan, sir? Di ba kayo nahirapan? At considering na meron tayong mga batas na pinag-uutos dito, like ordinansa natin, yung no single-use plastic. Nabanggit mo kanina, sir, may delivery kayo. So, paano ngayon ang pagsunod natin? Oo. Ayun, sir, maganda rin po yung in-implement na mga
hindi na paggamit ng single-use plastic. Kasi dito, sir, gusto na maging environmental friendly talaga. Kaya ginagamit namin ngayon mga paper bags, paper talaga, pati mga straw po. Ito po, ganito. Paper straw din. Oo. But yung mga may yung mga wet, yung mga may sabaw na pagkain. Yun po, yung reusable po na microwavable na. Very good. Sa mga documents natin, di ba kayo nahihirapan? Hindi ba kayo pinahihirapan ng city? Hindi ba kayo nahihirapan na kukuha ng business permit, mga ganun? How about the payment, di ba? Mahal o affordable lang ba? Hindi naman po, affordable din naman po siya. Tapos, madali lang naman po, parang wala pang isang araw, tapos ko na agad yung pag-ano ng permit. Very good. Ganun kabilis, ano? Ganun po kabilis. Now, in return, yung social responsibility naman na tinatawag ng bawat isang negosyante katulad nyo, on the part of the city government, ano naman po yung pwede natin ipagmalaki na ginagawa ng Spice Plate sa ngayon to contribute hindi lamang yung economy kundi yung part of social responsibility nga natin sa ating una-una kapaligiran. Lalo na ito nakita nga natin ay talagang more on environmental friendly, ano? Siyempre yung mga dahon, yung mga ganito ganyan. Di ba? Ano yung mga pamamaraan natin mga ginagawa diyan? First of all po, yung pag-segregate nung... Ayan, importante yan. Oo. Hindi naman kayo nahihirapan sa mga ganyan na pagkakuan? Hindi naman po kasi simula sa kitchen, nakahiwalay na talaga yung lagayan ng nabubulok. Tapos yung mga yung mga plastic po, nakahiwalay na po siya. Mga ang tawag doon, yung mga yung nabebenta. Mga plastic bottles, recyclable. Recyclable, Isa din po yun, nakakadami po kami nung mga, sa mantika po kasi madami yung nabebenta pa po namin yung mga bote na gano'n. Very good. At least nagdag-income pa rin. So ngayon, sir, ilan na yung empleyado ng Spice Plates na, siyempre, nakakatulong po tayo sa part sa city government sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Ilan na po ang empleyado ngayon ng Spice Plates? Ngayon po, sir, tatlo pa lang po. Pero yun po isa din namin. Puro taga-Kalapan ito. Puro Kalapan po lahat. Very good. Isang patunay na ang lungsod ng Kalapan, ang ganitong uri ng mga negosyo ay hindi lamang pag-angat ng kabuhayan ng ating mga Kalapenyo, kung hindi automatic yung hanap buhay ng bawat isang Kalapenyo, isa po sila sa nag-aambag ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Kaya nga po yung ganitong uri ng mga pagnegosyo sa inyo po, sa bawat pagdaupang palad po namin, sa katulad ninyong mga nagninegosyo rito, labis ang katuwaan ng punong lungsod Mayor Malu Murillo sa inyo sapagkat alam ng punong lungsod ang ambag ninyo sa lipunan, ambag ninyo sa lungsod ng Kalapan. Kaya nga po sa inyo, ang totoo niyan, maaaring nagpapasalamat kayo sa ating palatuntunan dahil nabigyan tayo ng pagkakataon doon. Pero higit ang pasalamat ng City Government of Kalapan sa inyo sapagkat katuwang kayo sa paglagot, pag-asenso, hindi lamang ng kabuhayan ninyo, kabuhayan ng ating mga Kalapenyo. So sa inyo, ano yung masasabi ninyo na ano yung pwede nyong ibahagi sa ating mga nanonood, partikular sa mga, siguro sa mga customer ninyo on the part of Spice Plate? Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin sa Spice Plates at sa patuloy ninyong pagbabalik-balik at pag-order nyo sa amin. At siguro may pahabol lang akong tanong, partner. Nakalimutan ko lang. Yung bang mga pagkain na sineserve natin dito, ang presyo ba niyan? Nasasabi natin reasonable? Kaya ba? Alam mo, isang binabalik-balikan niya. Kasi di ba, pagka mahal ang pagkain mo, kahit na anong sarap yan, kung hindi naman kung hindi afford, hindi kaya ng bulsa, maaaring walang babalik. Sige nga po, sir. Ano ba yung masasabi nito, Buldo? Yung bang presyo nito, talagang sabi kasi, di ba, presyo pang masa dito. Di ba? Masarap na presyo, masa pa. Yun po, dito naman po sa aming biryani, medyo mataas po talaga yung cost ng pagbili niya kasi puro imported siya. Kaya ang price ng biryani, nasa medium range lang siya. Okay. Pero nag-ano po kami ng mga panibagong menu na which is pangmasa. Meron po kami dito Pares, which is 70 pesos lang. Makakain ka na. Isang rice, Pares. Yes. Mas madaming laman. Tapos meron pa pong mga
rice meal kami na nasa within the budget lang din. As pansit, lomi, na pwedeng pag-share ng buong pamilya. Very good. Alam mo, partner, yan yung hinahanap ng ating mga kapwa Pilipino, yung mga malalaking pamilya, di ba, na gusto mag-enjoy. Lalo pa nga itong lugar mo na ito, kakaiba alam mo, di ba? Talagang mag-enjoy ang bawat family. Pumunta po kayo rito. Pero, yun nga yung sinasabi natin, kaya ba ng bulsa? Katulad nga ng sinasabi mo, Sir Paulo, I think po, kayang-kaya ng inyong bulsa yan. Pag may 70 pesos, pwede na. Makakain na. Makakain na. At yung mga pagkain na maaaring nakikita na rin nila sa ibang mga kainan, nandito din Kaya, pagpunta po ninyo rito, sabi nga nila, sulit ang pagkapunta ninyo, kahit na ika nga, medyo nahirapan ang hanapin. Looban Oo. Dito ba, paano yun? Paano yung part of marketing ng sa mga customer ninyo? Kasi parang wala akong nakitang arrow, signages na signages. Sabagay, sabi nga ni Sir ay kilala na online. Hindi na kinakailangan na. Tapos tingin ko yung signages partner, tama. Yung mga signages. Kailangan din. Pero siguro, kaya wala pa talagang kilala na nga. Meron din naman, sir, kaming signages, which is sobrang init na gano'n siya, na kumupas siya. Dalawa magkabila sa baba. Tapos, ginagamit din po namin sa advantage yung mga technology like Google Maps na Google po kami nag-advertise. Kaya madali siyang hanapin. I-search niya sa Google Maps, tapos may directions na kung saan. I see. Alright, pagka gabi, sabi nga ninyo, nagsiserve kayo until what? Until 8 p.m., sir. Okay, until 8 p.m. Medyo madilim na yon. What about the security ng lugar? Isa yan tinitingnan ng mga customer. Di ba? Na, doon tayo, safe tayo, masarap kumain doon. Safe tayo, walang tahimik doon. Kasi pag sinabing tahimik talaga. Na walang manggugulo, di ba? Walang maingay, di ba? Walang mga lasing sa paligid, di ba? What about that? Dito po sa lugar namin, safe community din naman to. Tapos, meron kaming naka-ready mga CCTV protected din po itong lugar na to. Okay. Pati sa barangay po, meron din po sa labas. And meron po kaming mga contact number ng mga emergency sa police. Very good. Which is, malapit lang po City Hall, kaya tama. di ba? Oo. So, sa ngayon, ang patuloy pa rin yung pag-practice ninyo na yung sa marketing part, yung delivery. Opo, nagbubook po kami ng mga local delivery services po dito sa Calapan. Pwede yung katulad ng Jollibee na dial, ano ba yun? Tapos sa tawag lang, please deliver the ganun. Meron din kayo ng ganun? Opo, pwede po tumawag sa amin, tapos kami na po bahala mag-book ng rider para sa kanila. I see. Madali lang po. Kaya nakapagbigay pa rin kayo ng hanap buhay sa mga riders natin. Delivery. Delivery. Yung mga businesses dito na delivery service. So nakakatuwa talaga. Pero maganda rin partner, si Sir, yung contact number nila. Gusto po nila mag-order. Sir, ang contact number po namin, pag gusto niyo po mag-order or gusto niyo mag-inquire, nag-accept din po kami ng private events, ng malaking events, mga food packs. Ang number po namin ay 0906-539-0839. Ang social media page namin po ay Spice Plates. Meron din po kaming website na spiceplates.com na pwede dun po kayo mag-inquire at makita yung mga pictures ng lugar namin. Tapos anong kaya namin i-provide. Very good. So, wala na po tayong oras, Okay na partner. Alam mo, siguro sa inyo, pasalan po ninyo. At titiyakin ko po sa inyo, ang sarap kumain dito. Sarap na ito. Yung halumigmig ng hangin, sabi nga habang kumakain, lalo pa yung iba, sanay sa kabukirang kumain, hinahanap-hanap nila, Dito po, mararanasan ninyo at mararamdaman yan. Kaya, halina kayo dito sa Spice Plate. Wala na po tayong oras, pero I think, na nakapagbahagi si Sir Paulo ng ilang mga pamamaraan kung paano unang-una nagsimula ang Spice Plate, pamamaraan po nila, then yung relation between the government and sa mga katulad niya, ay nakita naman natin maganda naman. So, siguro baka meron ka pang ibang sasabihin at bago kami tuloy mag-invite. Mag-invite. Unang-una po, maraming salamat po sa local government, sa pamamahala ni Mayor Malu Murillo, at na-interview kami, na-promote namin yung aming business. At maraming salamat po sa mga loyal customers namin na
binabalik-balikan talaga kami simula nung online orders pa lang kami. At sa mga gusto po mag-try, bisita lang po kayo. Nandito lang po kami. Open kami everyday, 11 a.m. to 8 p.m. Ayun. Alright. So, paano partner? Sige. Basta tayo. Okay. At isa kong sigurado partner dito, konti lang binabayaran ni Sir Paulo sa kuryente. Pwede, oo. Opo. Electric fan. Hindi siya wala siyang aircon. Parang aircon, limited. Yung Lamig lang talaga ng malamig kasi. Tama. Ako maraming salamat po sa inyo pong ginawang pagsama sa atin sa ating palatuntunang negosyo at iba pa. Hanggang sa susunod pong episode, ako po inyong lingkod, Junard Acapulco. Maraming pong salamat. Bye-bye. At siyempre, ito naman po inyong nakasama din sa ating palatuntunang negosyo at iba pa. Ang inyong kasanggang totoo sa ipapoid. Rolly Di Macali po. Magandang araw sa inyo lahat. At binabati ko rin. Maraming salamat pala. Oo. Sa MIS. Baka hindi tayo i-picture nito. Oo, baka iwanan tayo nito. Baka sa susunod ay wala na tayong camera at setup pa. Maraming salamat kay Sir Mervin, sa lahat, sa grupo, at sa City Information Office, sa panguna po ni Sir Baron Venturina. Siyempre, sa City Government of Calapan, sa panguna po ng ating minamahal na City Mayor, Malu Flores Murillo. Okay. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Ayos. Paano natin tinitingnan yung participatory governance? Kasi it is very clear that the People's Council Advocacy Agenda is participatory governance. Klaro yan, malinaw sa bawat isa, na kaya nabuo ang People's Council ay para sa participatory governance. Alam mo kasi ang People's Council napakalaking tulong sa Guardians Coordinating Group. Sila yung nagrehistro sa amin para mapasama sa city, para tumulong sa amin sa pagpapaunlad ng mga halamanan. At ang People's Council sa pangunguna ni Ma'am Doris Milgar, siya na po ang namahala sa amin sa pagbibigay ng mga papeles ng mga kailangan namin, katulad ng mga pananim, pataba dito sa aming mga halamanan. Napakalaking tulong nun. Really a collective effort made by the People's Council. At yun nga po, napakaraming benepisyo na aming nakukuha sa gobyerno. Na katulad na nga po ng mga binhi, yung kasunod po na may mga voucher pa. Tapos kami po ay pinagkalooban na rin ng mga makinarya. Yun po ang aming masasabi dito sa aming barangay Managpi. Since we are existing, we are doing what is best for the people's organization, for the CSO community, I think we're there. Nagpapasalamat kay Mayor Malu Murillo dahil po sa dinami-dami po ng mga nagdaang panahon sa lahat ng mayor, ngayon lang po kami nakaramdam na may isang ina na gumabay sa amin upang kami ibigyan ng trabaho, ng pagkakakitaan, kaming mga ina na nasa bahay. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil kami po ay inyong tinutulungan. Lalo't higit po, lalo na po ang anak ninyo, tinutulungan niyo rin po kami. Sir Ace, thank you po. Ma'am Mayor Malu, thank you po ng marami sa inyo. Hindi po namin makakalimutan ang tulong ninyo. At ito po ay aming palalaguin, huwag po kayong mag-alala. Salamat.